Sisas mga tingin mga platform naman tawag dyan. For today's video, ang island girl is in the island. And kakatapos ko lang kasi mag-breakfast. Kaya, naisip ko, share tayo ng, ng tipid tips. So for those of you who are planning to come here in Boracay, one tip is you have to know, saan nyo ba shell out ang inyong kaperahan? Shell out nyo ba yan sa hotel, sa activities, sa pagkain, o sa nightlife? Yung apat major yan no? So for today's video, ang tipid tips na share ko sa inyo is about food muna. Kasi kakakain ko lang So, naghanap talaga ako ng murang makakainan. Because here, isa sa bagay na mapapagastos kayo ay pagkain. Hindi siya kasi kagaya sa ibang place na pag sinabi mong karinderya, sa 100 pesos, like in Manila, sa 100 pesos kasi, parang beef na ang ulam mo niyan, kanin ulam. Baka nga may kasama ng soft drinks pa yan. Dito kasi, very basic pa lang yan. 100 pesos, kataragot na kanin pa lang yan, napapa-extra rice ka. Siguro good 150, dapat mo i-budget kapag magkakarinderya ka. So, yeah, medyo may kamahalan siya. Ay, ayoko kayong mahirapan. So, ngayon, ako na naghanap ng murang makakainan ninyo. And, yun nga, hindi nga lang siya sa tabi dagat, sa tabi by the beach. You just have to walk a little farther from the mall. Andito siya actually sa Lake Town. Naghanap talaga kasi ako So, medyo malayo-layo na puntahan ko, So, just check my video. Yun yung susunod na makikita nyo yung video. Pakita ko sa inyo. Hello mga sisas, mga tingin mga flat kung pamantawag nyo dyan. This is your island girl in the house. Yung init na init ako sa sikat ng araw, dahil start ako na mag-jog sana ng after 7 o'clock, which is the logout from my shift. December here in Boracay, the heat is something bearable around 7 a.m. to 8 a.m. Pero ngayon time check, pakita ko sa inyo So time check, yan. 7:29 pa lang Sobrang tirik ng araw. As in, hindi kaya Sisas mga ating may maakla at kung ano pa man tawag nyo dyan. Siyempre napalaban na naman po ng lip tint and cheek tint ang ate mo This is your island girl in the house. You. And here in Boracay time check. It's 6:58 in the morning. So nakapag-jogging na ako since 6:15 yata. Medyo late na kasi nga yung chick tint ang hirap i-blend. Wow! Anyway, it's a good weather here. Look at the weather, guys. Charan! Is really good. Napaka-calm. Though may pag-ambon-ambon pero humihinto naman. And grabe yung tubig. Napakalinaw. Well, nandito ako sa may back beach. And kitang-kita mo yung ilalim ng tubig. Pakita ko sa inyo. Hello mga sisas. So, ang ating meme akla at kung ano pa man natawag nyo dyan. This is your island girl in the house. Yo! So, most of the time, ang lagi kong pinopost is yung mga travel ko, yung mga places na pinupuntahan ko. Some is yung mga hotels na napagstayhan ko before. Pero kasi ever since na nakita ko, na experience ko ang mag-dormitory, palagi na po akong nag-dorm. So dormitory, ang mga pag-check-inan ko is ranging from 300 pesos to around 800 pesos. Let me show you yung itsura ng bunk bed or yung space mo ito kasi nasa around 700 700 to 800 per night. So, okay, pakita ko sa inyo. So, sampulan ko kayo ng talagang nakahiga ako, ganyan. So, malaki pa talaga yung space niya sa pinakadulo. Siguro nasa around mga 7 feet siguro yung hap. And may power outlet, may lamp. Ito, pag nag-snack ako yung quick snack lang, dito ko nilalagay.
And then, yung mga immediate stuff, ito, dito na, o, diba? Itago natin yung mga bagay-bagay. Then, dito na rin ako nagwo-work. Dito na rin ako nag-check ng mga YouTube and everything, Netflixing, ganyan. Tapos, di ba, 800, nasa 700-ish yung per night nito. Ganito yung magiging, actually dapat, ganito yung type ng mga kumot. Comforter siya. Compare dun sa mga na-try ko na mga less than 500 or less than 600 pesos. Talagang ano siya, yung simple blanket lang talaga. Tapos, yung iba rin na mga around less than mga 600-ish pababa yung rate per night ng mga dorm. Mas mababa pa dito. Ito kasi, I think, ano to? Parang nasa 3 feet siguro. I'm not really sure. Yung taas nito, malaki siya. Compare, tsaka mahaba. Usually, kapag yung mga mas mura na boarding house, kalahati lang, as in, pang isang tao lang. Ito kasing space ko na to, kaya ito 2 tao, actually. And then, merong pa-curtains na ganyan. Sa ibang dormitories na na-try ko na less than 600 pesos, yung mga curtains nila, talagang saradong-sarado, hindi mo makikita yung loob. Ito, for some reason, ito, may mga spaces na pwede kang masilip. Pero, wala namang problema. And then, dito sa 800 pesos na pinagstayhan ko, meron din siyang sariling locker na kaya niyang i-accommodate lahat ng luggages ko. So, I have 2 luggages. One is 28-inch. The other one is 14-inch. And then, I have a backpack na sobrang laki. Parang pang mountaineering type of backpack. And then, meron din akong shoulder bag. Lahat yun, napagkasya ko doon sa cabinet. Ganun kalaki yung cabinet. Doon sa 800-ish na dormitory. So, hindi lahat ng nagka-travel po is may lavish na accommodation. Yung iba, preferred lang talaga yung dormitory kasi marami sila nakikilala. Or, gusto lang talaga nila mag-budget ng kanilang money and not to shell out dun sa pag-i-stayhan, kundi sa ibang bagay instead. So, ciao!